oras. Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes at 3 ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Tourism economies ng Pilipinas kabilang sa nangunguna sa ASEAN. Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang kaagad na pagbabayad sa mga kontraktor na maayos naman ang trabaho. Trust at performance ratings ng Pangulong Marcos bahagyang bumagsak. VP Sara tumaas naman sa last quarter survey ng Octa Research. Mas mahal na domestic flight, kakulangan ng tourism infrastructure, iimbestigahan ng Senado. 10 pang sasakyan ng mag-asawang Diskaya isusubasta ng customs sa Pebrero 11. At motorcycle vlogger patay matapos sumemplang sa Pangasinan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. isa ang Pilipinas sa may pinakamalakas na tourist economy sa ASEAN noong 2025 na ang sektor ng turismo nito ay nag-ambag ng record na $91.8 billion sa GDP. Nilagpasan daw po ang Indonesia, Thailand at Singapore ayon sa 2025 World Travel and Tourism Council o WTTC. Sa report ng WTTC, tinukoy nito ang malaking kontribusyon ng turismo sa gross domestic product at kabilang sa mga nangungunang tagalikha ng trabaho. Ang turismo ang bumubuo sa 19.9% ng ekonomiya ng Pilipinas at naglagay sa bansa bilang most tourism-dependent economies sa Southeast Asia in terms of impact at sa laki nito sa employment generation o paglikha ng trabaho. Ang turismo sa Pilipinas ay sumusuporta sa mahigit 11 milyong trabaho sa buong bansa, katumbas ng 23% ng kabuang national employment. Dahil dito ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking tourism workforce sa ASEAN, kasunod ng Indonesia. Hindi pa natin pinagbutihan yan. Hindi pa, oo. Pabanjing-banjing lang tayo niyan, ha? Alas 6:08 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amina po. Agreeing kayo, gising na. Ipinagutos ng ating Pangulong Ilocanong Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na bayaran na kaagad Yan. ang mga kontraktor na maayos naman na tumupad sa kanilang mga kontrata. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang kautusan ay ginawa ng Pangulo sa meeting ng economic team noong Biyernes. Sinabi ni Castro na hindi agad nabayaran o binayaran ng mga kontraktor habang binubusisi ni Pangulong Marcos kung sino sa mga ito ang sumusunod sa kontrata at yung mga gumagawa ng substandard na proyekto. Batay sa utos ng Pangulo, dapat bayaran kaagad ang lahat ng kontraktor na maayos ang trabaho at walang problema ang proyekto. Ito'y bahagi ng pag-move forward ng bansa matapos tumamlay ang ekonomiya dahil sa anomalya sa flood control projects. Alas 6:09 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Bumaba ang trust at performance ratings ng Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas sa kay VP Sara sa survey ng Octa Research sa huling quarter ng 2025. Sa tugon ng Masa Survey, nakakuha ng 48% trust ratings ang Pangulong Marcos
Mas mababa kumpara sa 57% na kanya nakuha noong Setyembre ng nakaraang taon. Nakapagtala rin ng 32% na hindi nagtitiwala sa kanya. Samantala, bumaba rin ang performance rating ni Pangulong Marcos mula 54% ay naging 51%. Tumaas naman ang trust rating ni VP Sara sa 53%. Yun. Habang ang kanyang performance rating ay umangat mula 49% ay naging 54%. Yun. Performance rating. Saan? Paano kaya susukatin yung performance ni VP Sara? Iniisip ko tuloy bigla eh. Oo nga. Ano bang ginagawa ng pangalawang Pangulo? Sa bagay, ganun lang naman ang ginagawa ng Pangulo, maghintay. Ang pangalawang Ako sa Pangulo, bagay, maghintay. So kung ikaw ay maayos naman na naghihintay, matyagang naghihintay, ay mataas ang performance Sa bagay. rating mo. Okay. Thank you for the clarification. Ginawa ang survey noong December 16 to 20 na may 1,200 respondents. Samantala, naghain ng resolusyon si Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito para imbestigahan ang implementasyon ng National Tourism Development Plan. Ito'y sa harap ng hinaing ng publiko kaugnay sa mahal na domestic flights at kakulangan sa maayos na infrastruktura na nakahahadlang sa mas accessible na biyahe. Ayon kay Senator JB, dapat lamang nasuriin ng Senado ang kahandaan ng tourism infrastructure ng Pilipinas at ang epekto nito sa domestic travel. Mahalagaan niyang masilip ang pagpapatupad ng naturang programa para matugunan ang gaps sa tourism industry na dahilan kaya nalilimitahan ang competitiveness, development, accessibility, and overall tourist experience sa bansa. Giit ng Senador, ang realidad na mas mura pa ang pamasahe papuntang Singapore, Thailand, Vietnam o Hong Kong kaysa pagpunta sa probinsya ng Pilipinas ay sapat ng patunay na may mali sa mga umiiral na sistema. Yun naman kumbatsero na pag-usapan na natin nung nakaraan eh. Yung pamasahe sa eroplano, pwede naman talagang ibabayan kung ang lalapagan ng eroplano ay kaya ang malalaki. Malalaking mga aeroplano. capacity. Kaya kailangan talaga yung runway, yung airport. Pagka napaayos yung mga airport na yan, yung mapapalaki ang runway, madudugtungan, mapapalapad ang runway. Palagay ko naman mas malaki ang tsansa na bumaba ang singil. Tulad nung binibida ni Secretary Banoy Lopez nung isang araw, yung saan yun? Sa Bicol. Sa Bicol yata. O saan yun, Secretary? Yung mayroon daw problema ng kawad ng kuryente. Pambihira. Mahirap nga naman. Baka saranggola nga sumasabit sa kawad ng kuryente. Parang inaayos na yon para mailipat at mahabaan yung runway. Para makapasok na ang mas malalaking eroplano at para yung direkta na from abroad, direkta na doon sa Bohol yata yun, kumpatsero. Magiging international. Pangalaw ba ito? Kaya nga tapos siyempre sa iba pa ganun din ang sitwasyon. Kapag sa meron din namang minsan kahit gusto mong habaan yung runway, hindi mo nang pwedeng gawin dahil halimbawa tabi ng bundok. O kaya dagat na. Kumbaga may mga limitasyon tayo, pero kaya diyan sa Boracay, 'di ba, ganun ang ginawa. Maliit yung Katiklan Airport, kaya doon sa kabila, sa Aklan ang landing ng malalaki. Totoo. Pwedeng gawa ng paraan, yung dapat gawa ng paraan, yung agad-agaran. Ayun. May pera naman dyan eh. Meron. Yung imbes na sa flood control nyo ilagay, dito nyo ilagay. Diyan na. Total naman klaro, siguro hindi na tayo magdidebate na ang kayang gawin ng turismo sa isang bansa ay immeasurable. Talaga. Immeasurable as in terms of economy, kumbatsero. Totoo yan. Sa paglikhahan ng trabaho, nabanggit natin kanina, sa sa pagpapagaling ng English ng mga Pilipino. Talaga, totoo yan. Matututo ang mag-practice mag-English pag may mga dayuhan. Kaya, at isa rin nga yan sa dahilan kung bakit
pinupuntahan tayo dito na hindi lang ng mga kano, Sino pa? pati mga kana. Ayan. 'Di ba? Dahil hindi man makapagsalita ng direktong English, nakakaintindi Sobra. ang mga Pilipino. Lamang na lamang po talaga tayo mga kababayan. Ultimong basurero. Oo. Kapag ka hinarang ng kano, Ay, talaga. can you show me the direction to... Well, sasabihin pa ng... It is this way. Yan. Turn right. When you see a dog running, stop. Because... It will bite you. Ganun na. Sigurado, Sabi, sigurado babalik yung kano na yun. Talaga. Hindi katulad sa... Kahit sa Europa po, sabihin natin sa Espanya, marami pong taxi driver doon o kaya Uber driver na hindi marunong mag-English. hindi mo makausap. Hindi makakausap. Mapapanis ang mga laway ninyo kung mahaba biyahe nyo. Maliban na lang kung meron kang translator. Yung yun, Google gagawa Translate. ko pa nun. Dito sa Pilipinas, nako, pag nagsalita yung foreigner, poporma ng ganyan yung taxi driver. Talaga. Yun, ang laki ng lamang po natin sa maraming bagay. Kaya dapat yun ang ating i-optimize, kumbachero. Ito, yung unang balita natin, napakaganda. Oo. Kung gaano kalaki ang... Kahit ba medyo parang mahirap pang paniwalaan din, hindi mo kaagad paniniwalaan. Kung galing sa kanila yung balita hindi naman tayo sa atin yan, di ba? Ito, galing sa World Travel and Tourism Council. Dahil tayo lang, kapag ikukumpara natin ang tourist arrivals natin, napakalayo sa mga neighboring countries natin. Parang hindi ka maniniwala. Kaya nga. Tulad nito, kumbachero, ang sabi po ang turismo ang bumubuo ng almost 20% ng ekonomiya ng Pilipinas. Almost 20%. Imaginein po nyo pag pinagbutihan pa natin. Pag pinagbutihan pa natin, baka hindi lang 20% itong pinag-uusapan dito. Ang employment generation daw, kumbachero, 11 million ng mga trabaho tingnan nyo ang na yan. nalikha katumbas ng 23% ng kabuang may trabaho. So, ganun po ka-importante ang turismo. Kaya buhusan ng pera, magaling ang diskarte ng mga nagpapatupad. Yung TIESA lang na yan Yan, yung TIESA, Senator Lito Lapid, ano ba tawag sa hepe ng TIESA? Director General. Director General Mark Lapid ng Tourism Infrastructure, ZA, and Zone Authority. Kapag ka nagawa ng tama yung trabaho, kumbachero, ayon sa itinakda ng batas, palagay ko lulundag ng gusto ang ating turismo. Sa ganda ng Pilipinas. Magtulong-tulong po tayo dito. Tulong-tulong. Basta saba-saba. Kaya. Kaya ba natin to? Susunod! Tito Boy! Oy, baka interesado na kayong magkaroon ng mamahaling kotse, magandang kotse, na may kasamang payong. Aba, malapit na. February 11. Ang detalye niyan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Lakyam Chapwehon, 6:18 na umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:22 ng umaga. Medyo mahal ang singil sa basura sa Maynila. Di ba naghingi pa ng dispensa
Itong si Mayor Isko, may sinisingil na, hindi, malalaman natin kay Boy Gonzales. So may mga nagrereklamo pong mga establishmento dahil Mahal. bago ka ma-issuehan ng permit, magbabayad May kasama ka dun eh. business permit. Kasama dun sa binabayaran. Dati kong batsero, ang liit lang yan. Hindi lang sa Quezon City ha. Ito sa Tagaytay, medyo malaki din yung sinisingil sa basura. Per month ha. Per month. Per month. Kaya magkano nga, Angel, yung sinisingil sa atin? Parang 10,000 isang buwan eh. Ang mahal, ano? Ang mahal. Sa establishment Ganun ba? kaya sabi ko, napakalaki namang hindi ba tayo nagbayad na ng kasama na yan sa business tax natin? Meron palang ganun, May ano? ganun na pong ginagawa ang mga syudad para makakolekta sila ng additional fund. Oo. Eto, sa Maynila, meron po. Ang tanong, bakit katakot-takot pa rin ang basura? Oo, yan. Yun Ito na po, nga. may Oo. follow-up report po si RH29 na Boy Gonzales tungkol sa mga basura sa ilog. Kahapon na nakakasolasok. Ayan, Talaga. nako, grabe. Puntahan natin ang Maynila, RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, hinikayat ng lokal na pamahalaan ng Manila ang bawat residente na lusod na makiisa sa makbang upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran, maiwasan ang pagbaha at maprotektahan ng kalusugan ng komunidad. Ang panawagan ng Manila LGU kasunod ng mga reklamo na tanggap hinggil sa mga basurang palutang-lutang sa ilog ng Barangay 94 sa Tondo na nagdudulot ng mabawang amoy, pagbabara ng daluyan ng tubig at banta sa kalusugan ng mga residente. Agad naman nagresponde ang mga tauhan ng Department of Environment and Public Services at nagsagawa ng paglilinis at pag-alis ng nabanggit na basura upang maibalik ang kalinisan at maayos ang daloy ng tubig sa lugar. Umabot sa 100 sako ng iba't ibang uri ng basura ang nahakot. Kabilang ang debris, mga plastic bag, plastic cup, diaper at iba pa. Muling pinaalalahanan ng Manila LGU ang publiko na mahigpit na pinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at iba pa ang daluyan ng tubig at nanawagan na sundin ang wastong pagtatapon ng basura sa tamang sisiddan. Ito Yung, Boy. yung binabanggit ko kanina na sinisingil, yung mga residential, wala namang bayad eh. Hindi naman sinisingil. Pero yung mga establishments, yung mga business establishments, magkano singil dyan sa Maynila? May mga nakausap tayo ay tumaas eh. Hindi lang Ano ba yan? Ano ba yan? Garbage fee. Paano ba kinukwenta yan? Kung magkano? Ano ba yan? Fix sa lahat? Sa akin, ang kwenta yung conforme sa lugar. Oo. Halimbawa, restaurant, malaki. At yung isang karinderya. Depende sa klase ng negosyo. Ito. Tinanong ko ang aking researcher na si ChatGPT. Si ChatGPT. Ito, depende pala sa uri ng negosyo establishmento. Halimbawa, gasolinahan. 1,500 square meters ay ang babayaran 48,050 per quarter. Per quarter. Kung So, 3 months. 100 square meters, 9,000 per quarter. Ayun. Depende sa laki rin depende pala. sa laki. Kung hotel at lodging houses, 12,000 pesos per quarter. Restaurant, Ayan. cafes, 6,000 per quarter. Ayun. Oh, Hindi pala ayun. monthly. Oo, yun Quarterly. ewan ko kung tama. Ay, yung patahian ni Boy. Patahian. Boy, yung patahian mo. Ito, sarado na, nakalagay. Na-check pala. Na-check pala ni Sarado Chat na. ni Chatty. Matindi to si ChatGPT. Pambira. Nalamang sarado na, Boy. Mabilis yan si ChatGPT. Mabilis. Alam niya, sarado. Alam niya yung Yung mga sastre mo. factory, 24,000, no? Mahal din, no? Oo nga, ano. Oo, ang nakausap ko pa nung isang araw, yung halimbawa retail, saka wholesale ang kanyang negosyo dyan sa era ng Binondo. Kasi magkano lang binabayad niya, nasa 1,500 o 2,000. 2013 kasi ang huling... Ang huling, oo. Tapos nung Bigla nag-increase ngayon. Oo, nag-increase. Ang babayaran niya natin nasa 60.
Ganun Oo, ang, tama. Ito, halaga. may mga ulat nga na dati daw ay 2,000 lang, ngayon ay 24,000 na. Oo. Ang laki pala na in-increase. Tama, maabot ng hanggang 60,000 pesos per quarter, depende sa laki ng negosyo. Oo, ganun Talaki, pala. oo. Sukat. Tayo wala naman problemang magbayad eh. Ako naniniwala akong kailangan din naman talaga Basta nagagawa naman, ng syudad yung pera na yan. Pero pag nakakita ka kasi ng paligid mo na ubod ng dumi, Oo. nakakita ka ng paligid mo na ilog na punong-puno ng basura na hindi na makasilip yung isda. Tatanong mo kaagad, saan napunta yung ibinayad ko? Yun. Ganun kaagad. Pero ito boy, yung hindi lang para linisin yan, ang gusto nating mangyari, matunton kung ano source ng mga basura na Basura, yan. yan, May action ba si Yorme, Cois, para dyan? Oo, lagi naman yan at may mga bili naman sa mga barangay chairman sa buong Manila na lalo 'di ba tuwing Sabado meron silang paglilinis tuwing Sabado, paglilinis sa mga kalsada bawat barangay. At ang meron pa rin talagang yung pasaway pagka hindi na wala nakakita tapon kahit saan. Oo. Tinatapon. Pangit lang, boy, pangit lang tong pakinggan. Pero alam mo, pagdating sa basura, ang Singapore, yun yung chiclet eh. Chiclet. Ano nga? Bubble Bubblegum gum. eh. Yung bubble gum, pagka nagdikit ka, yari ka. Mukhang kailangan may masampulan eh. Pag nagtapon ka ng basura, sa hindi tamang pagtapunan at walang pakundangan, Huli ka. dapat mahuli ka. At sa saka- Singapore nga, hinahataw pa eh. Gusto pa ba natin yun? Ike-cane pa ba? Sinasablayan. Oo. Pagka hinuli ng mga pulis at ng mga yung mga nagtatapon ng basura, pag hinuli ng mga pulis, ang nangyayari, ang barangay chairman ang umaarbor. Yun nga. Patawarin nila Oo. Yun nga. Wala nang mangyayari sa bayan natin pagka ganun. Oh. May mga nagsasuggest sa Jerry Anthony, yung panikit, pagka tinikitan ka na, halimbawa, babag ka sa anti-littering, may ticket, kukunin yung pangalan mo, magbumulta ka sa City Hall. Oo. Kasi pagka yan ay dinala mo na sa lahat sa presinto, baka mapuno ang presinto. Kaya nga dapat panikit daw, sabi ng suggest, panikit at magmumulta siya. Kapag hindi siya nagmulta, mag-a-appear yung mga magkakaroon ng ng pagdinig sa fiscal, isasampayan. Ilang beses ka nandun na nagmulta. Oo, problema pa yan. Pakakainin pa yan kapag ikinulong pa eh. Pero ano talaga yan doon sa kapitan, yung sa barangay talaga. Oo, kapag ang barangay ang kapitan ng barangay ay pabaya at kinukonsinti yung mga kababayan niya, ganyan nga magiging salaula nga yan. May kilala nga akong barangay chairman Jerry Anthony sa Binondo. Wala akong makita doon na upos ng sigarilyo sa barangay niya. Saan yan? Anong barangay yan? Pakilala natin. Ang pangalan niya si Chairman Nelson T. Nelson T. Wala kang makitang upos ng sigarilyo. Wala. Baka hindi naninigarilyo yan. Hindi. Ibig sabihin, yung mga naglalakad doon. Walang basura. Ibig sabihin, malinis sa lugar niya. Kasi, pag nakita niya yung tanod niya, halimbawa, may barangay tanod siya, na nandoon, nakita may basura o may sigarilyo o tinapon, sinisita niya yung Ganun dapat minsan siya pa mismo ang nakita ko na sabi ko, Chairman, ano yung pinupulot mo? Yung pala, upos sa sigarilyo at saka niya lalagay sa basura. Totoo yun. Hindi, leadership by example din leadership by example. Saka, alam mo, yung ating mga kababayan na wagas kung magreklamo. As in, wagas kung magreklamo. Lahat inireklamo. Minura na kung sino-sino. Minura na ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador. Lahat masama na sa kanya. Pero tingnan mo kung paano siya sumunod sa batas. Walang batas na iniintindi. Pagtatapon lang ng basura, hindi sa tamang tapunan. Parang aso kung umihi. Pagka naiihi, tatalikod na lang.
iihi na sa poste, parang aso. May mga Pilipino pa rin ganun, boy, napakadami. Oo. Mm. At sa Manila nga, ang napapansin ko lang, minsan hindi nasisita ng mga halimbawa, pulis, barangay. Nakita mo na napakatambak ng basura doon sa lugar. At makikita mo nga may nagtapon. Hindi na rin pinapansin eh. Kaya ang dapat talaga, mispitan yung pagpapatupad ng anti-littering at yung ang tawag nga nila dyan ay yung ordinansa, tatapat ko, linis ko. Tapat lang ng bahay mo, pag nilinis mo yan, di Malaking bagay na. Pero yung ilog na pinapakita natin na yan, dapat meron nang nakabantay talaga diyan sa ilog. At pag may nagtapon ng basura, pusasan kagad. Pusasan, Ganun hindi talaga. totoo, hindi pwedeng hindi. Kailangan may matuto eh. Tsaka para makaipon ng ganyang karaming basura, gaano karami nagtapon yan at gaano katagal nilang ginagawa yan. Wala. Isa pa na, yung lugar na yan na Anthony, pag bago ka pumunta sa lugar ng barangay 94 na sa Ilog, ang dadaanan mo yung Kapulong, yung tulay. Oo. Pag nakita mo yung tulay, talagang Ayun na nga. ma-stress ka sa dumi ng lugar. Yung mga nakatira doon sa paligid na yun. Nakasusulaso. Sa ilalim, may nakatira sa ilalim ng ilog at may duyan pa at makikita mo yung tabi niya, puro basura. Baka pwede, boy, pwede tulungan natin ng si Yorme na ganito, bawat araw na meron ka makikitang lugar na ganyan, i-report natin. Basura watch tayo. Magbasura watch tayo sa Maynila para matutukan at nang mapahiya. Sukdo lang ipahiya na yung mga barangay chairman na nakakasakop dyan. Nakakasakop. Oo, para lang malaman nila na meron silang responsibilidad. Total gustong-gusto nilang maging opisyal ng gobyerno. Thank you, boy. Okay. Yan, mula dito sa Luzon ng Maynila, ito si Boy Dosales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakalulungkot kong batsero, ano? Yung talaga, ibang bansa, ang pinag-uusapan na, pwede kaya tayong magtayo ng theme park sa buwan. Sa buwan, Ganun na ang kailan pwede ba tayong sumakay na ng spaceship at magbakasyon sa Mars? Hindi ba? Ganun na tayo hanggang ngayon, basura pa rin. Pagdura pa din. Ay, Pag-ihi pa rin parang mga aso. Hindi ba? Pagdidikit ng chewing gum kung saan-saan sa ilalim ng ganito, mahahawakan mo. Kumakain ka, biglang mahahawakan mo. Hindi ba? Hindi na tayo natuto. Kailan natuto. Jesus Mariano kain do. Di ba nakakainit ng ulo pero pagka bumaha, sabihin, walang yan gobyerno. Wala itong gobyerno. PI na gobyerno na to. Wala nang ginawa. Pero ikaw mismo, ano bang ginawa mo? Ayun na nga. Di ba sinasabi natin, basura mo, babalik sa'yo. Babalik sa'yo. O doon po sa mga gustong magkaroon ng sasakyan na magara, yung pang customs ay magsasagawa ng public auction muli. Oy, sa ganon? 10 pang nakumpiskang luxury cars na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya sa umaga ng Pebrero 11 sa tanggapan nito sa Port Area, Manila. Sinabi ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo na ang lahat na interesadong bidder ay dapat magsumite ng mga kinakailangang dokumento isang araw bago ang subasta. Magkano daw ba yung mga sasakyan na yan? Sabi ni Aljo. Ito. Sinabi ni Aljo Bendijo na kaadib na luxury car na na-forfeit ng gobyerno. Kasama 2 pa mula sa Olibats ng auction at 2 Bugatti vehicle ay sasalag sa subasta sa Pebrero 11. May Bugatti pala, no? Ang Bugatti Chiron na 2019 ay may floor price na mahigit 160 billion. Magkano? 160 billion. Ano flood control project ba yan? Ba't billion? Kasi baad ba kapagal? Naging billion? 160 million. Habang yun daw pong Bugatti 2017 ay may minimum bid na 149 million.
Samantala, ang minimum bid para sa controversial na Rolls-Royce Cullinan Oy, may payong. may payong na unang itinakda sa 45 million, 29 million na lang ngayon. Ay, mura na lang pala, no? Samantalang yung Bentley Bentayga ay nasa 11 million pesos. Yun, baka gusto ayun. nyong Baka gusto sumali. nyo. Baka lang. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay din po sa mga kapatid, mga kababaryo, kabarangay natin sa Paliwas, Ubando, Bulacan. Ubando, aba. Bago nasa kayo Ubando pala. magsayaw dyan. At yung mga hindi magkaanak, di ba? Yan ang... ang ginagawa, yung paniniwala meron pa nila. kaya nun? Meron pa bang gumagawa nun? Palagay ko, kasi meron pang sayaw festival dyan eh. Oo, sayaw ng Ubando. Di ba sabi, pag hindi ka magkaanak, punta ka ron sa Ubando. May ganun silang paniniwala, kumbachero. Yung pong ating malakas agent. Meron kayang mga may mga may mga nagsasabing nagkatotoo. May mga ganun. Bakit naman maniniwala yung iba kung walang nagpapatotoo? Kaya nga. Ganun naman lagi sa kwento di ba? Doon po sa mga taga-barangay Paliwas, Ubando, Bulacan, hindi nyo na kailangan magsayaw para magkapera. Ayan, kundi kailangan nyo lang lakasan ang inyong mga radyo. At baka kayo ay makita nitong ating malakas promo team kasama ang Pride. Yan po ay Barangay Paliwas, Ubando, Bulacan. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H mini component? Eto na! At para kayong manalo ng hindi na pala medium component. Ang ating word of the day ay simultaneous. Simultaneous. Sa Tagalog daw po ay magkasabay. Ayan. Sa Cebuano Sabay-sabay. ay dungan at sa Ilocano ay kuyog. Agkuyog. Kuyog. Magkasabay. Kaya pala pag sinabing dinumog ka ng maraming tao, ikaw ay kinuyog. Sila ay magkakasabay na nagpunta sa inyo. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Laktam, si Chakhun, 6:40 na ng umaga. Balitang Bordos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Sa kauna-unahang pagkakataon, Ho! sa kasaysayan ng bansa, dalawang pinakamataas na opisyal, sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, ang naharap sa tig-dalawang bagong impeachment complaint sa Kamara de Representantes. Ayon sa dating law din na si Michael Santamaria, Hindi, si Mel Magno yan. Mel. akala ko si Michael ito, yung kaibigan ni ka Jerry Labasan. Michael Santamaria. Si Mike, si Kulot. Ayon sa dating law din na si Mel Santamaria, ito ang unang pagkakataon na nangyari na ang dalawang leader ng bansa o ang una at pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa ay parehong may impeachment complaint. At malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ni attorney na dahil nasa waiting game mode ang mga mamumuhunan at hindi matatag ang politika, ay hindi maiiwasan na masaktan ang ating ekonomiya. Ang pagpapile ng dalawang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara ay nangyari kasabay ng araw na idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang dalawa namang reklamong impeachment na isinampa laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos! At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos! Hahataw ng todo,
Manila 2x2 Walang sinasamba pali Maniwala ka 2x2 Hataw ng gusto tol Umasa ka 2x2 2x2 Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga magsasaka? Aha. Mga mangingisda? Mga driver? Ayan. Mga oo. teacher? Mga masisipag nating mga konduktor? Mga vendor? Ayan. oo. Ayan, mga- Na araw-araw ay kumakayod. Gumigising ng maaga. Yun ang ating mga hinahangaan, kumbatsero. Oo. Tayo ay saludo sa ating mga kababayang hindi pa tumitilaok ang manok ay nandun na po sa Nasa labas na. at kumakayod na sapagkat ang kanilang iniisip ay ang kapakanan ng kanilang pamilya. Ayan. oo. Mahirap yun kumbatsero. Totoo yun. May Kapag, mga kapag iisipin mo yun lagi na tatamarin ka na kagad eh. Ano? Talaga. Gigising na naman ng maaga. Ano ba yan? Wala nang pahinga. Wala nang pahinga. oo. Kaya nga yung pong binabanggit natin dito araw-araw na today is Friday. Oo. Doon man lang po ay makapag-ambag kami sa ating mga working class. Ayan. Sa ating working Oo. class na laging looking forward sa weekend with the Sa family. weekend with the family. Oo, At kaya- syempre, looking forward to every 15 and 30. Ayan. Tuwing sa sweldo. Syempre, yung pinaghirapan mo, Oo. kailangan Ma-enjoy. ma-enjoy mo. Ma-enjoy Tapos na- makikita mo kagad magkano ang kinalta sa'yo ng gobyerno. Yun. Binayaran mong buwis. Medyo sumasakit lang ang dibdib Which brings us, To our main topic for today. which is, Love. what is love? Is there really such a thing? Magandang morning. Na-miss ni Ating yun. Na-miss ni Ating yun. Ni eh. Ating. Magandang umaga kay Speaker Boji D. Ayan, Speaker Boji D. Busy ka ba? Anong tawag mo, kumbatyero, kay Speaker Boji? Hello, Kuya Boji. Kuya Boji! Ayan, Sheena. Eto, mukhang may sinasabi itong si Ombudsman Boyeng Remulla. Ano na naman yan? kumbatyero, Ano na tungkol naman yan? sa SALN. SALN. Totoo ba ito, Speaker, na ayaw daw ninyong ilabas ang SALN ng mga kongresista? Naman. O gusto man, pahihirapan pa ang pagkuha niyan? Naman. Sabi ho kasi ni Ombudsman Boyeng Remulla, ganire. Lately, Nitong mga nakaraan. Pahuli-huli. lately, Oo. our team is having a hard time. Ang aming grupo ay nagkakaroon ng matigas na oras. In tama, in getting the SALNs of congressmen. Sa pagkuha ng kayamanan, tala ng kayamanan ng mga mambabatas na congressman. We, Pong Pagong, Kuya Kuya Boji. we are investigating Kami ay nagsisiyasat because dahil the Secretary General's ang kalihim pangkalahatan turn to page 2. sundan sa pahina 2. The Secretary General's office is saying, Ang tanggapan ng kalihim pangkalahatan or I've been told, ay nagsasabi o ako ay nasabihan that na it has to pass kailangan pa itong dumaan. the plenary Ano? before they release SALN. Kailangan pa raw pong talakayin sa sesyon bago ito ilabas. Oo, Itong SALN. kailangan para dumaan sa plenary, Mr. Speaker, Totoo ba ito? yan? Kaya naman nung malaman ito ni Ombudsman Boyeng Remulla, mukhang namula kaagad si Ombudsman. Ombudsman eh. Ah. At ang sabi, I don't buy this. Hindi ako bibili niyan. Ombudsman, hindi naman ho kayo inaalok eh.
May karugtong pala. May karugtong pala. Meron ba? I don't buy this excuse. Hindi ko binibili ang palusot na yan. Ayan. Yun ang sinasabi ko. I am about to sign a letter to the Speaker protesting the manner by which the Secretary General's office is conducting its affairs. Aking susulatan si Speaker para isumbong ang kanyang alalay na si Cheloy. Ganapin! Ayan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero kasi kung ikaw din naman yung congressman, matatakot ka din eh. Kasi isipin mo yung mga congressman na yan. Ito, mga congressman na yan, especially yung ating mga kababayan na nakikita nyo naman kung paano mamuhay ang inyong mga diputado. Oh. Tapos lilitaw yung kanilang salin. Tapos matutok na sa inyo. Ba't wala? Dito yung bahay ni congressman. Alam ko, dito nakatira Dito yun. nakatira. Yung sasakyan niya. Oo. Na miyat-miya labas-masok na napakaraming mga magagarang sasakyan. Tapos sunod-sunod pa. Yung eskalade. Yung eskalade. Yung eskalade, ba't wala dito? Ayan, oo. Kaya siguradong nanginginig sa takot yung ibang mga congressman na mabuyang-yang sa publiko ang kanilang salin dahil lumilitaw doon na niloloko lang nila sa salin yung declaration ang ating mga kababayan. Kaya Siguro. Kaya nawawalang silbi ang salin eh. Nawawalang saysay ang ganda ho ng layunin yung salin na yan. Kaya lang wala eh. Nawalan ng saysay. Totoo. At kung nawalan ng saysay dahil hindi nga sinusunod ng mga taga-gobyerno, tapos hihigpitan mo pa sa pagpapalabas niyan na giyan ay ginarantiyahan ng saligang batas. Mapagdududahan mo talaga ngayon. Oo eh. Hindi, kung sa bagay, ang isa pa kong batsero, bukod dun sa hindi dineklara, ang isa pang ikinatatakot ng mga mambabatas dyan, kapag ka lumabas yung kanilang salin, lilitaw kong batsero na underdeclared. Oo, ganun nga. Yung bang nagsinungaling. marami doon mga nagsipagsinungaling. Oo. Nako, pambihirang pates. Kaya nga Patay lalo tayo na dyan. yung mga Yung contractor. yung mga Yung mga contractor contractor. na yan. O kaya mga taga-gobyernong mulat sa pool. Mulat sa pool. Wala namang trabaho, wala namang negosyo, kundi ang maging Congressman. maging nasa gobyerno. Tapos payaman ng payaman. Payaman ng payaman. Oo. Doon mo makikita kung ba Anong talaga- negosyo nila? Saan sila kumukuha ng ibang pinagkakakitaan samantalang ganito lang ang sweldo ng isang congressman o ng isang senador o ng isang mayor? Magkakaroon ng comparison no? Kaya nga Comparison, tapos iba-backtrack mo ngayon yung salin nila say 8 years ago, mula nung pumasok sila sa Kongreso. Yun. Nako, patay kang bata ka. Magkakabistuhan. At pagkatapos doon kumbatsero, ibabangga doon sa sose nila. Yan. Yung sa sose ginastos nila. sa eleksyon. Ginastos sa eleksyon. Nako po, patay kang bata. Kaya siguro hindi mabitaw-bitawan ng mga mambabatas yung salin nila. Kapag nabuyang-yang sa publiko, may kalalagyan sila. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kaya mabuti siguro, magulayan na lang tayo eh. Oy, mamaya may kakausapin tayo ha. Sabi kasi, pupulutin ka sa kangkungan. Sa kangkungan ka pupulutin. Sabi ni ng mga taga niya, kangkong ba? Marami kami yan. Marami yan. At masarap yan. Masarap yan. Gusto namin, adobong kangkong. Masustansya yan. Marami na kaming binibentang kangkong. Ayan, mamaya po may kakausapin tayo tungkol po sa gulay. Oras po natin, Ayun, Romel Sitin, Kuyang Elmer Romel. Rengo. Kuyang Elmer. Ayan, lakyam, gochap, lakhun. 4 na minuto na lang, alas 7 na. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa DZRH. Meron na naman palang survey, kumbatsero. Ito survey. Noong una, kinuwento namin sa inyo na ang DZRH ay number 1 na naman sa Mega Manila. Pag sinabing Mega Manila, yan ay Metro Manila at nearby provinces. Nung pala, nag-survey din ng Kantar Media Metro sa Manila lang. Inalis yung mga nearby provinces. At ang lumitaw sa kanilang survey,
Nako, yun na naman. Yung sinasabi ko sa yan na naman tayo. Pasintabi po sa mga sa Kasi- mga kaibigan natin sa ibang istasyon. Oo, pasensya na po. At kailangan po naming sabihin ito. Medyo masakit man po sa parang tumutusok po na karayom sa inyong mga dibdib. Ayaw man naming sabihin. Ayaw naming masaktan ang ito po inyong mga based on studies. studies. Opo, ito po ang survey po. Number 1 din ang DZRH sa Metro Manila. So sa Metro Manila at Mega Manila, number 1 lang naman. Hindi ho kami sanay na magyabang ng ganito eh. Hindi. Oo, pero nakakayabang din pala. Ayusin mo yung kwelyo mo. Ayusin mo yung kwelyo mo. Wala siyang kwelyo. Wala ka bang kwelyo? Nakakayabang din pala. Number 1 ang DZRH sa Metro Manila. At yung pumapangalawa. At Mega Manila. At yung Wag mo na sabihin. Ay, sus, Mariosep, ang layo. Huwag mo na sabihin. Kumbatsero, ayan ka na naman eh. Oo. mga kaibigan- Kalahati lang, kumbachero. Mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi kung ano istasyon. Sabi ko lang kalahati. Good morning, Igan. Joel, bangon na, bayan! Wag na, bayon! Pag kayo naman ang nag-number 1, Ganunin nyo rin kami. kayo naman, bumawi na lang kayo. Ganun lang naman yan. Ganun talaga. Kasapin lang natin, Engineer Eddie Guillen, ang administrador ng National Irrigation Administration Administrator. Magandang morning! Si Katunying po at Ka Jerry. Tuning at Jerry, at congratulations po sa number 1 station natin. Yun. DZRH. Thank you, Salamat po, Administrator. Kaya po kami napatawag sa inyo. Gusto naman naming makarinig ng magandang balita. Oo. Baka naman sabihin ng mga nakikinig, puro kasi masasama balita dyan eh. Magandang balita. Totoo ba na kayo po ay kumikita na ang mga irrigators natin at ang NIA, kumikita na ng malaki sa pagpapagulay, pagpapatanim ng gulay? Ay, tama po, Katuning, ano? Actually, ito ay isang project natin na para ma-augment ang kita ng ating mga magsasaka. So, nag-launch po kami ng gulayan sa irigasyon. Ito po yung pagtatanim po nila ng gulay sa gilid ng mga irrigation canals natin. At nakipag-part tayo dito sa DSWD at iba-iba pong mga pwede pa nilang pagbenta ng kanilang produkto, no? Mga hospital, BJMP. So, tinatignan ko yung sales namin, yung report nila ng as of June of 2025, naka 1.6 billion na po ang ating 1.6 billion. Teka muna, Mama ba yan, M ba yan o B? Palinawin lang natin, Administrator. Billion po ito. B. 1.6 billion Boy. nationwide po ito. Ang laki As of June pa lang yan po. Hindi pa sila nag-update ng itong sales nila. Kailan po nag-umpisa yan? Kailan nag-umpisa yung programang gulayan sa irigasyon? Actually po, yung sinimulan namin ito, nag-full blast po kami ito noong 2023, first quarter ng 2023. Inanong po namin ito. 2023 pa pala yan. Anong klaseng mga gulay ito, Admin? Po? Ano pong klaseng mga gulay? Ay, iba't ibang klase po gulay. May carpet gulay. May supply din po sila actually ngayon sa... Lumalaki na po talaga dahil nagsusupply na rin po sila sa mga supermarkets na po, kaya sa mga mall. At pero ang malaking market po natin talaga rito ay yung partnership namin with DSWD. Sa mga DOS hospitals and BJM. Opo, taga po muna, yung pong pinagtataniman nito, sino po may-ari? Actually, yung irrigation canals po ng NIA, pero ang mga nagtatanim po rito ay yung ating mga Irrigators Association. Ginagawa po namin ito, Katunying, para lalong mapangalagaan mga irrigation canals natin, ano? At the same time, mapakinabangan na rin natin ang mga farmers natin. By the way, yung sales na sinasabi ko, yung may resibo lamang po yun, ha? So, iba pa yung naiuwi nila, iba pa yung binibenta nila sa mga kadiwa centers natin. So, yung may resibo lamang po, yun yung pinabanggit natin. So, ito pong mga Irrigators Association, kapartner po ng NIA,
pinatatamnan po nyo yung gilid ng irrigation canal na ang may-ari gobyerno, imbis na nakatenga yan, imbis na tinutubuan lang ng damo yan, napapabayaan, ginawa ninyong taniman ng gulay at ngayon po ay bumebenta ng malaki. Tama po yan, Tuning. At lalo pong lalaki yung program na yan kasi magkakaroon na rin po kami ng MOA with DA, yung high value crops nila. In fact, meron kami Ayun, high value crops. 4,000 hectares na munggo, yung ano naman ito. So, Balatong? Gaganda po yung program na ito dahil may mga partners po tayo na iba't ibang national government agencies, lalo na po ang DA. Paano ho yan? Sariling gastos nila yung binhi at Iba pa, o may tulong ang NIA? Actually po, meron din ibigay na parang pautang sa kanila, itong mga IAs natin. Kasi Mga kasama naman pataba. sa po namin yan. Oo. Pero tinatap din po natin yung high value crops ng DA para doon po sa mga binhi, ano po. So, and then, kinoconnect namin sila sa market, lalo na po Yun ang importante. partnership natin. Oo. Yung EPAP na tinatawag, Thierry, Tony, Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Yun ang importante, no? Pagko-connect ng producer sa consumers. Oo. Doon lagi tayo nagkakaproblema sa mga nakakaraan. Kaya ang kinatatakutan natin lagi magkaroon ng oversupply ng kamatis. Dahil sigurado itatapon lang yan at lugi yung mga magsasaka. Oversupply ng sili, babagsak ang presyo. Pero kapag ganito, tulad ng ginagawa ninyo, administrator, hindi lugi o hindi kawawa ang magsasaka. Ano? Yung tinanim nila, siguradong pagkakakitaan nila. Tama po yun. Kaya tandaan natin, wala namang additional na fund kaming hinihingi dyan. In fact, this January lang, niload din namin yung project, yung gusto nating i-replicate yung project natin nun sa Pibig Ilocos Norte, yung cross production. So, January, nag-launch na po kami. In fact, mga next year, may impact din po yan. Ano? Maganda rin po yan para kung ano man yung meron ng mga farmers natin, may improve lang natin yung nagbavalue add po kami. Paano po, habang may tanim na gulay, hindi naman naapektuhan yung rice land, yung tanim nilang palay. Sabay po, sabay. Sabay po yun. Ang maganda po kasi sa mga irrigation canal natin, naka-incline po siya Alam mo naman natin yung gulay, ayaw na mababad sa tubig yan. So, napakaganda. At saka walang problema sa pagpapatubig dahil nasa gilid lang ng irrigation canal natin. Oo nga At the same time, napapaganda yung maintenance ng irrigation canal natin po Dahil pag pinagtataniman nila ng gulay. Nationwide na ho yan, yung programa nyong yan, Administrator? Yes, Jerry, nationwide na po ito. Kaya ganoon na po kalaki yung sales natin. Pero malaki po yung increase niya yearly yung at saka ngayon po nakuha rin namin yung tulong ng Big Brothers na tinatawag, yung top 1,000 corporations. Nagmuwa po kami lately lang para makapag-order din sila sa ating mga farmers. Kagaling yan, ano? Ang ganda ng programa nito para yung kasi karaniwan yung mga anak-anak ng mga magsasaka sa mga probinsya ayaw na humagsaka dahil walang kita. Pupunta ng Metro Manila, papasok ng construction worker o kaya mamamasukan sa kasambahay. Tulad nung isang nakita ko doon sa nag-apply. Nung tingnan ko lahat ng mga papeles nila kumbatsero, kung ano yung magulang, bawat isa, farmers, nakalagay, farmers. Puro farmer ang nakalagay na hanap buhay ng kanilang mga magulang. Sila ngayon, nagpupuntahan dito sa Metro Manila at namamasukan. Dahil hindi nga maayos ang programa. Hindi encouraging. Hindi encouraging. Pero ito sigurado. Pinapakita po namin, inagaw na namin sa isang galing to, Yuel. NIA Cagayan Valley Region. So tama, gilid nga ng mga kanal, ano? May tubig na. May tubig. Sasabuyan mo na lang. Wala kang problema sa tubig. Ito, sitaw ito, di ba? Sitaw yan. Yung mga tanim na yan. Parang Ampalaya. Ampalaya. Di ba? Oo, so yan ang importante dito, may pinag-uugnay ang market. Ang market. Paano, teka muna, admin, di ba mga Irrigators Association kanyo ang nagtatanim dyan? Paano kumikita ang mga magsasakang nagpa-participate dyan? Parang kooperatiba ba ang
ang diskarte dyan? Tama po, binubuo namin sila as cooperative para magkaroon sila ng marketing kasi kung IA lang, SEC-registered, non-profit po yan eh. Hindi sila po pwede mag-issue ng resibo. Pag co-op na po sila, nag-i-issue na po sila ng resibo. Kaya nationwide po, ang dami namin, every town, bumubuo kami ng cooperative ng IAs natin. So far, meron na kami nabuong 400 plus. And so far po, of that 400 plus, nabigyan na rin ng PhilMex sila ng mga rice processing system, mga ganun. So, maganda po talaga pag binubuo mong cooperative eh. Dahil mas madaling humingi talaga ng ayuda sa gobyerno. Pag grupong ganun. Sinusunod ko talaga ng presidente yan, yung mga programa ng NIA na ganyan po. So, okay na tayo sa gulay. Sa gulay. Pero yung sinimulan nyo nung nakaraan, sa bigas, yung sa sa palay. bigas, yung sa contract farming, nagtuloy ba yun o yun naipasa nyo na sa ibang ahensya? Meron po kaming, tuloy-tuloy pa rin po sa aming ahensya po yan, pero yung pagbebenta po ng pesos na rice ay dito na po, lahat po ay yung kadiwa na ng DA ang napag-agrihan namin. Sila na po doon namin ibabagsak sa kanila para isahan lang po yung kadiwa po dyan. Sa kadiwa. Pero yung funding ho doon, admin, through NIA pa rin dumadaan? Lamang po namin yun, paikot. Paikot nga lang ho yun di ba? Kasi hindi naman nalulugi ang NIA doon sa programang yun. Hindi naman po. So umiikot lang. Kaya kung tinatanong lagi yun, kasi may mga ibang lugar na gustong sumali, administrator. Sana daw umabot sa kanilang lugar yung ganyang programa na contract farming. Actually, meron po akong proposal sa DA ngayon para kasi nasa DA yung malaking pondo, Opo. At least. So, kinukwenta ko nga po, doon pa lang sa input, nasa 30 billion na yun eh. So, gusto namin i-connect sa DA para yung program ng yun po ang magaya para doon sa ating mga IAs. Pero ang funding sa DA na po. Sa DA na, ang funding. Kinukwenta po namin sila. Ang ganda nun. Sana may tuloy-tuloy. Okay, go ahead, kumpachero. Yun, last na lang. Nakita nyo ba tong report ng mga kaibigan namin sa Bilyonaryo? Meron daw 300 projects ang NIA na hindi dumaan sa tamang procurement process at naibigay sa mga unqualified contractors. Nakita nyo ba yung buong istorya na to, admin? Nakita ko po yun, Katunying. Kaya lang, alam mo kasi lahat ng agency, ang COA kasi, meron sila yung tinatawag na Audit Observation Memo, yung AOM. Opo. And then binibigyan ka ng time para i-comply kung ano yung mga needed documents. Tapos mag-i-issue sila ng audit observation. Opo. Hindi naman din po sila report na yung mga requirements ng COA na yan, na comply na po namin lahat. At hindi rin po sinabi na yung 2024 po, ay qualified opinion ang nakuha natin sa COA. Ibig sabihin, wala pong anomalyang nangyari sa ating ahensya. So, kasi ang COA po nag-i-issue ng 4 na opinion yan eh. Yung unqualified, yung wala talagang nakitang pagkakamali sa mga recording mo, yung qualified, may nakita pero pwede mong ayusin. At saka po yung adverse. Pag adverse, yun po ang masama. At saka yung disclaimer yung isa. Ibig sabihin yung disclaimer, magulo ang record mo, hindi pwedeng mag-issue ang COA ng opinion. Hindi naman po sinabi na qualified opinion kami at lahat ng nakita doon ay na-comply namin. Wala pong Katunying, wala pong ahensya ng gobyerno, isama mo na ang Office of the President, yung mga sikat na mga cities natin dito, na wala pong opisina ng gobyerno na wala pong AOM ang NIA. Yung audit observation memo. Opo, meron po talaga yan. Yes po, lahat po yan meron. Opo. Pero sa inyo, nung binigyan kayo ng AOM at pinayagan kayong makapagpaliwanag, anong klaseng opinion ang nakuha ninyo mula sa COA? Qualified opinion po. Ibig sabihin, wala pong nangyaring anomalya sa ahensya natin. Hindi ka bibigyan ng qualified, dapat adverse kung meron kang kasama po ba yun sa report nung kaibigan natin sa Bilyonaryo News na nakakuha kayo ng kinuha lang yung pasimula hindi na sinabi yung mga na na-comply namin lahat yung mga so yun po yun lang gusto nila. Baka gusto niyo sumulat sa Bilyonaryo para naman maidagdag yon na
nung una binigyan kayo ng AOM, pero nung pinaliwanag nyo, sabi ng COA, ayos pala eh. Hindi nyo ba sinabi sa Bilyonaryo News Channel yon? Hindi pa po, pero magandang idea nga po yan kasi actually kahapon nag-meeting nga kami ng COA auditor namin. Natatawa po siya, sabi niya, ang kinapture lang naman yung una, hindi naman na-capture na yung compliance. Paborito lang kayo. Flavor of the month. Paborito lang po yata tayo. Sana pumunta naman sila doon sa opening ng Llanera Typhoon nung linggo para may good news naman, di po ba? Kasi 40,000 hectares po yung napatubigan namin yun at saka maaga namin natapos. Dagdag na 40,000 yan, Administrator? Karagdagang 40,000 hectares? Actually po yun po, di ba nasira po yung siphon. Akala nila matagal pang matapos yun. Dapat nga mga June, July pa yan eh. Pero 24/7 kami nagpatrabaho doon at habol po namin talaga na makapag-opening tayo this February para po yung mga hindi nakatanim ng 40,000 hectares ay by May aani na, hindi aabutin sila ng masamang panahon. Ang bilis ng pagkakagawa nun Dito po yun. Sayang, hindi nila na-capture ano. Sa madaling salita, kami nga po dito sa 2x2, sabi namin, ang dami ng masasamang balita, maghanap tayong magagandang balita, baka sakaling gumaanggaan ng kalooban ng ating mga kababayan. Administrator, salamat po sa inyo at magandang umaga po. Thank you, Administrator. Good morning. Maraming salamat. Kabagis, si Administrator Eddie Guillen ng NIA. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Sabi ni ating Emma Hoya, I'm listening daily kaya nag-number 1 kayo kasi may swerte ako sa buhay nyo. Yun. Tama. Thank you. Thank you. Maraming salamat. At birthday ngayon, kumpatsero, ni ka Jeff Labasan. Aba, Kuya Jeff. Kuya Jeff, happy birthday. At Binabati ka ng iyong tatay at nanay, sina ka Jerry at ka Beth Labasan. Birthday naman kahapon ni Tatay Dan Orosa. Tatay Dan Orosa, happy birthday. Happy birthday. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 22 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, sabay na impeachment complaints laban kina Pangulong Marcos at VP Sara, pinangangambahang makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Mahigit pisong taas presyo sa diesel at kerosene, umarangkada na. Presyo ng LPG, sumipa rin. Pilipinas handa na sa gaganaping 2026 ASEAN Summit. Dating PLLO Secretary Dong Mendoza itinalaga bilang Senate Secretary. CICC Scam Watch nagbabala sa publiko laban sa love scams. At ikalimang suspect na naglinis sa crime scene sa pagpatay sa babaeng pulis at anak, sumuko. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita.
7:23, 5 na ang hawak na suspect ng pulisya sa kaso ng Lady Cap at anak nitong brutal na pinaslang sa Quezon City. Sumuko po ang ikalimang suspect na si Maribel Suarez Panganiban, kapatid ng suspect na si Christian Panganiban, na mister ng car agent at utak sa krimen na si Pia Katrina Panganiban. Inamin ni Maribel na siya ang naglinis sa crime scene at katulong siya sa nagbalot ng bangkay ng mag-inang sina Police Master Sergeant Diane Marie Mollenido at 8 taong gulang na anak nito na si John Ismael. Inamin ni Maribel na kusa siyang sumuko dahil hindi niya na kaya ng kanyang konsensya ang ginawang krimen ng kanyang kapatid at hipag na si Pia. Batay sa judicial affidavit ng isa pang suspect na si Hill Valdemoro D. Jr., si Maribel ang dumagan sa dibdib ng bata habang isinusupot naman ng isa pa ang mukha nito hanggang tuloy ang bawian ng buhay. Kabilang sa mga suspect na hawak ng QCPD, bukod sa pulis na mister ni Diana, si Police Senior Master Sergeant Mollenido ay sina Pia Katrina Panganiban, mister nitong si Christian, ito nga si Maribel Panganiban at Hill Valdemoro D. Jr. Kaugnay niyan, may follow-up report. Sa kasong yan, si RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony, ngayong umaga pa lamang nakatakdang iharap sa piskalya ang pinakahuling suspect na hawak ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD kaugnay sa brutal na pagpatay sa babaeng pulis at anak nito. Kasunod ito ng pag-surrender sa Quezon City Police District at Special Investigation Task Group ng suspect na si Maribel Suarez Panganiban kahapon, gaya ng kanyang kapatid na dating isang pulis Caloocan at hipag na car agent, kasong robbery with double homicide at theft ang kasong kinakaharap nitong si Maribel. Samantala, Jerry Anthony, tuluyan na rin tinanggal sa sasampahan ng kaso at absuelto na ang mister ng napatay na mag-ina, Yun. Police Senior Master Sergeant Jan Mollenido. Ito dahil doon sa kakulangan, Jerry Anthony, ng sapat na ebidensya na magpapatunay na doon sa pahayag ng car agent na si Pia Katrina Panganiban na ang ninong niyang pulis ang nag-utos para patayin ang kanyang mag-ina. Ayon sa source ng DZRH News, Jerry Anthony, nag-withdraw na rin ng pagsasampa ng kaso yung pamilya ng napatay na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Gabres Mollenido. So wala na, absuelto na, hindi na kasama sa sasampahan ng kaso itong Si Sargento John Mollenido. Police. Oo. Okay. Hindi na siya kasama dun sa sasampahan at 4 na lamang yung mga kaso, yung mga sasampahan ng kaso at ito yung mag-asawang car agent na si Patrina Pia Katrina at ang kanyang pulis na dating pulis na dating pulis at yung kapatid at maging yung nagsilbi nilang kasabwat at driver na mukhang tatayo rin na witness doon sa kaso. Anong oras yung press con ni Sec John Vic? Oo, ngayong araw nga yung nakatakdang press conference, hindi ko pa alam kung anong eksaktong oras pero ngayong umaga, yung nakatakdang press conference na pangungunahan ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. at si DILG Secretary John Vic Rimulya diyan sa Campo Crame para doon sa mas detalyado pang impormasyon na ibibigay tungkol dito sa karumal-dumal na krimen na isinagawa sa pagpatay. Pero Val, sa mag-ina. yung lalaki, yung driver, tsaka itong si anong pangalan nitong huling Maribel ba? Si Maribel. Parehong ang tinuturo nila yung babae, si Pia. Na siyang sobrang kasamaan. Ang nagtuturo pa lang na alam ko na positibong Jerry ay yung driver. Ang itinuturo ay yung si Pia Katrina. Hindi ko pa nababasa yung affidavit nitong si Maribel na kinumpleto kahapon ng QCPD at ng binuong SITG o ang Special Investigation Task Group
na pinamumunuan ng director ng Southern Police District, Jerry. So mamaya, doon sa isasagawang press conference dyan sa Campo Crame, ay mas malilinawan pa natin ang detalye dito sa na-resolve na kung titingnan na pagpatay doon sa isang pulis at ang kanyang anak na minor de edad. Mula rito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD dito sa Campo Karingal. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapid Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. 7:29 ng umaga, standby Sherwin, mag-unload lang kami ng isang truck na komersyal. This time check is brought to you Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. At bilang sukli ng ating pagmamahal Yun. sa ating mga avid listeners ng DZRH, andito po ang aming nakabalot na regalo, si Sherwin. Binalot na namin si Sherwin. Sa inyo na po yan. Amin na lang po yung driver. Yan sa mga taga-barangay Paliwas, Ubando, Bulacan. Nagsasayaw na kaya si Sherwin? Sherwin! Go, go, go! Katonying ka, Jerry, dito pala sa Pandi, Obando, dito sa Obando, Obando. Bulacan. Sa Obando, Bulacan, matatagpuan ang mall ng mga taga Nueva Ecija. Ayan, no? Novo Ecijano. Novo Mall. Uy. Novo Mall. Dito yan sa Barangay Paliwas sa Obando, Bulacan, kung saan ang ating winner mananayaw, sumayaw sa Obando, Bulacan. Nagkaroon ng 4 na anak. Ang pangalan mo ay? Daisy Artista po. Si Ate Daisy Artista. Aba, Opo, tingnan mo nga Daisy naman. Artista Daisy po. Artista. Simulan natin po. Ayan tignan mo, artista ang winner natin ngayong umaga dahil Oo. yung kanyang asawa sa kanilang bahay palaging Po, sir. Hingi lang po sana ako ng konting tulong. Pang wheelchair po ng asawa ko. Wheelchair? lang po Bakit? sa Ano asawa nangyari? ko na-stroke nung bago po magpasko. Inihiling niya po yun yung wheelchair po na-stroke. sana. Kasi po ang hirap po mangingi dito sa Ubando ng wheelchair. Marami pa pong papel na kailangan, sir. Ano, Kasi napaaral na-stroke yung asawa niyo, Kung Ma'am college Daisy? pa, sir. Ba- Inaano ko po sana na yung anak ko po, naasikaso ko din po sa pag-aaral. College po siya, sir. 2 po yung pinapa-college ko. Dito ko lang po kinukuha sa patitinda ng kape, sigarilyo, sir. Yung kasi mister kanyang ninyo, mister daw na stroke, Oo. yun ang iniiwanan niya ng radyo sa bahay na Oo. nakatutok palagi sa DZRH. Pero, dahil, Sherwin, mahilig makinig ng radyo. Oo. Sherwin, anong trabaho ng mister niya bago na-stroke? Ano po, nagta-tricycle po. Tricycle, Kaso po, nahuli sa Valenzuela eh. Na-raker po yung tricycle niya, sir. Tapos na-stroke pa. Opo, bago po magpasko, sir, na-stroke ang asawa ko. Oo. Ito, para sa wheelchair, ilalapit natin yan Wala sa na Wonder wala Woman. na- Wag niyo Wag niyo na problemahin yung wheelchair. I-deliver namin dito sa inyo yung wheelchair ng inyong asawa. 2 wheels. Ayan, 2 Wheelchair. wheels. 2 wheels. Oo. Salamat Si po. Wonder Woman Jerry, May. thank you po. Si May Salamat Binauhan, po. kukuhanin natin kay Maraming May sa salamat Operation po. Tulong. Oo, Ang yung wheelchair problema niyan. lang nun po, yung wheelchair namin, 2 lang ang gulong, yung pambalanse niyang gulong sa unahan, wala. So, Lolo, kumupa. pero, huwag mo na problemahin yun ate ha, yung wheelchair. Sagot na namin ang wheelchair ng mister mo. Walang Kahit problema. pumunta kayo sa amin sa San Pascual. So, nasa Ubando po ako. Oo. Salamat po. Opo, Okay, opo. congratulations. Nanalo kayo ng wheelchair. Yeah. Yay! Salamat po. Napakasimple lang pala na gusto nito si ate. Wheelchair Talaga, na pala. oo. Tinan mo na. Masaya na siya. Okay, back to studio. Okay, maraming salamat. Dahil sino pa prito mo ano oras sa tuwing umaga? Jerry Tabarna po. Taberna. Sinorkat na. Sinorkat na. Po, salamat po.
po, sir. Yes po, apa. Anthony Taberna, Jerry ba? Dos por dos. Eto, meron ka Sobrang watch. kasiyahan naghahalo-halo na eh. Alam mo, tignan mo si nanay, ang likot-likot nito. Ang Parang likot, alam mo yung, parang alam mo yung trompo. gumagalaw-galaw na lobo doon sa mga mall. Ganun lang ng ganun, no? O, diba? So, sobrang saya. Oo nga naman Salamat talaga. po sa inyo. Patingin nga ng Natuwa tindahan po, niya. kaya po. Eh, itinda niya, ito kape. Kape lang talaga yung tinda niya. Nakikipwesto lang siya dito sa napakabait na may-ari ng tindahan. At ang pangalan mo, ate? Junel po. Si Ate Junel. Ate Junel. Ate, pinapapwesto mo si nanay. Opo. Ano pangalan na nga ni nanay? Kasi ang hirap kausap. Si Ano Daisy pangalan Artista. mo? Si Ate Daisy. Si Ate Daisy. Mm. Pinapapwesto mo siya. Ay, kayo naman. Eh para din po may extra income din po siya. Makatulong. Dito. So pinapapwesto po siya dito. So yan yung, Nagahugas po. yan talaga So at tindahan. least may income siya, dagdag pang bili ng gamot tsaka sa schooling na. Ito talaga yung pwesto na ang tinda pagkain, parang sideline ni ate, may sarili siyang tindang kape na sarili niya na yan. Oo, napakabay. Ano pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan ni Kwan? Ano pangalan ni Junel po. Junel, si Ate Si Junel. Ate Junel. Junel. Baka nakakalimutan nyo na. Junel. Eh siya nanonood ako, si Diskaya na daw. Kamukha nga ni Sarah. Oo nga, si Sarah. Kamusta na sa Cebu? Nasa Cebu siya ngayon. Kumusta yung payong natin? Yung payong. Yung payong nyo, na yung Rolls Royce. Binenta ko na po. Binenta na. Wala kasing monitor sayang no. Hindi, nagpapasalamat Napakabuti. tayo kay Junel, ang bait-bait ni Junel, na tinutulungan si Ate Daisy dyan, ano? Talaga naman. Napakabuti na nitong si Ate Junel na alam niya yung condition at sitwasyon ni Ate Daisy. Ito tinutulungan niya na magkaroon ng sideline. Magkano kinikita ni Daisy Po, dyan? sir po, tulungan niyo po. Ay, magkano po kinikita nyo? Kausapin muna niya na kami. Ano po, 500 a day po. Dito ko po kinukuha, sir. 500 a day, doon na kinukuha yung Kumikita rin ng pangkain. 500. Tapos yung pampaaral doon sa 4 na anak. Pampers na anak ko po. Pati pampers. May pampers pa. May kwan din yung mata Dito niya, ko no? po kinukuha lahat. Actually, yun nga kala ko siya stroke victim din. Yung Kayo bang- po ba na-stroke? Ano po, papansano ko na po to sa bahay ang punan. Mula kabataan, Mula yung ganyan ako. kabataan. Para may Bell's palsy. Parang Na ganun yung no? parang na-injection na ng botox yung kanan. Nagpa-injection ho ba kayo ng botox kasi hindi gumagalaw yung kanan? Sherwin, Ah. Sherwin, maliit lang kinikita ng si Si Ate Daisy. Ate Daisy. Oo. Ate Daisy. Sabihin mo, dadagdagan ng 2 por 2 ng 2 times 2, 4,000. Dadagdagan ng 4,000 dahil dalawa ang 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 4,000, 5,000! Yay! Marami po salamat. Ayan, Ate Daisy, huwag ka na malikot, huwag ka na malikot. Salamat po. Anthony Taberna, salamat po. Si Jerry Baha po, opo. Ano po ito, nakuunan ko din po. Ayan, Ayun, dagdagan niyo yung dagdagan tinitinda yung yung tinda. kape. Thank you po. Marami po salamat, sir. Kalabanin niyo si O, Junel. alam mo, artista talaga tong si Ate Daisy. Tignan mo naman yung tao, ang dami na Naipon na yung mga tao. Ano, mga taga Ubando. Mga taga-Ubando. Ayun, maraming Ayan, salamat. naku, maraming salamat Ate Daisy at nakilala ka namin. Ihatid po namin dito yung wheelchair. Gusto nyo po sa December. Okay lang. Tagal naman. Ang tagal pa pala. Pero ang piyesta rito kailan? Mayo po. Sa Mayo ba? Sasayaw kayo ulit? Hindi na po. Ayaw niya na sumayaw. Ayaw Ayaw niya na madagdagan. Tama na. Ha? Awatin nyo na po yung inyong katawan kasi parang gusto nyo kaming sayawan ulit eh. Ganon kayo ng ganon. No? Yan. So, Sanay sumayaw eh. Salamat po, mga Anthony. Mga Jerry, salamat po. Thank you po, Ate Thank you Daisy. po. Mag-ingat Teka, kayo. teka, hindi pa lang tapos. yan. May bibigay pa si Sherwin. Hindi lang yan. Kapag nasagot nyo, tumahimik na kayo. Yan ang ingay. Kayo tumigil. Ito, kapag nasagot nyo po, kapag nasagot nyo po yung ating word of the day, makukuha nyo pa ating medium component. Salamat po, kailangan. Ay, hindi po yan ang ating word of the day. Oo. Ayaw nyo sagutin ng maayos. Ano ang word of the day? Simo po lang tayo. Ano daw? Ano? Napakahirap naman kasi ng word of the day. Simol. Simo Simultaneous. Hindi, may kanta yan eh. Ano ba yun? Simultaneous wallet.
Ang wallet na maswerte. Yun. Tatak nito ay genuine. International pa ang mga design. O, tingnan mo, kabisado pa ganun. Ang wallet na maswerte, simultaneous News wallet. Yun! Tingnan mo, nakilikuhan nyo ang ating card of the day. Meron kayong medium component hatid sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maasahan, alagang Astron. Yun! Niya. Ay, pabatiin mo naman yung mga fans dyan. Yung mga Ayan, fans yung mga ni Nanay si Daisy. Ni Kuya Coco. Ayan. Yung mga fans si Kuya Coco yan. Oh. Hello! Nandito, nasa likod. At syempre, hindi lang yan dahil malapit ang Chinese New Year. Meron ka rin Chinese New Year Medianoche Basket Yun. mula sa Deezer H. At ang pinakabago, pinakamalaki, pabango, Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan, kaya't kano karaming labahan, ubos yan. Salamat po, Sir Jerry. Anthony, salamat po. Salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Salamat po. Pagmamalaki. Kaya nga po naging number 1 kayo sa dami po ng natulungan nyo. Nako, thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Ayan, maraming salamat sa Oo, iyo. naku, maraming salamat din po, sa Ate iyo. Daisy. At maraming salamat po sa lahat na patuloy na tumututok at nakikinig at naka-tune in palagi sa 2x2 at sa Deezer H. Thank you for making us number 1 hindi lang sa Mega Manila kundi pati sa Metro Manila. Number 1 na naman, ang DZRH sa latest Kantar Media Survey. Kaya maraming salamat po na naman. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos na agad tumutok sa Deezer H, baka kayo ng susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagta-traffic na doon sa lugar. Traffic na. May sasabihin pa ulit. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Masaya kami dahil yun talagang nangangailangan ang natsyempohan ni Sherwin Alfaro. Thank you po, Nanay Daisy, artista. Artista. Sana maging ganda okay ng na yung, apelido, ano? yung mister. At siyempre kay Jonel. Kay Jonel na tumutulong din. Napakaganda ng puso mo dahil pinayagan mo si Aling Daisy na magtinda dyan. Oras po natin, 13 minutes before 8 o'clock. This time check is brought to you by ACS Tuloy ang mga balita, handang-handa na ang Pilipinas na pangunahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits ngayong taon. Tiniyak ito ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos pangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang isang interagency meeting sa Malacanang para repasuhin ang mga paghahanda ng bansa sa ASEAN Summit 2026. Umarangkada na ang higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Ito ay ika-4 na sunod na linggo na tumaas ang presyo ng gasolina at ika-6 namang sunod na linggo sa diesel at kerosene. Batay sa magkakahiwalay na anunsyo ng mga oil companies, 80 centavos ang itinaas sa gasolina, 160 per liter sa diesel at 110 naman sa gaas o kerosene. May epekto sa bansa ang magkasabay na pagharap ng impeachment complaints laban kina Pangulong Marcos at VP Sara Duterte. Sinabi ni dating Law Dean Mel Santamaria, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na naharap sa impeachment complaint ang 2 pinakamataas na opisyal sa bansa. Isa niya sa mga magiging implikasyon nito ay ang succession dahil kung sakaling parehong ma-impeach ang Pangulo at Vice Presidente ay ang Senate President ang magiging pansamantalang Pangulo. Ngiti Santa Maria, maapekto hindi na ekonomiya ng bansa dahil tuwing may impeachment ay nagiging mas maingat at nasa waiting game mode ang mga investors. Nananatiling isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na singil sa buwis sa buong rehiyon ng Southeast Asia ngayon 2026. Ito'y matapos sa opisyal ay patupad ng Indonesia ang pagtataas naman ng kanilang VAT sa 12% na naglagay sa kanila sa kaparehong antas ng Pilipinas. Batay sa pinakahuling datos ng mga kagawaran ng pananalapi sa rehiyon, narito ang kasalukuyang standard VAT rates ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Pilipinas, 12%, Indonesia 12%, Cambodia 10%, Vietnam 10%, Laos 10%,
Singapore 9%, Thailand 7%, Malaysia 6%, Myanmar 5% at ang Brunei 0%. Alas 7:56, susunod! Dito po! Sino tong poging young actor na toxic ang tawag sa kalab team dahil Toxic? umay na daw sa pagiging clingy nito sa kanya? Aba! Ay, Kuya Boy Fabian, Ate Lani Fabian, Kuya Obet Imperio, may mga huhulaan na naman kayo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Dahing balita. RH number 1. Kaya happy birthday kay Mami Edelita Cruz. Edelita Mami Cruz ng San Edelita. Jose del Monte, Bulacan. Binabati ka ni ating Shula at ni Happy birthday. Kong Domeng. Aha. At magandang morning at happy birthday din, Kumbachero. 75th birthday kay 75th. Ma'am Evangeline Ponce. Aha, Ma'am Evangeline. Happy birthday. Happy birthday. Ito birthday din si Alvin Ilano. Si Alvin Ilano Alvin. ang VP for Operations ng PLDT and Aba. Smart. Birthday niya ngayon. Aba, happy birthday, birthday kay, VP. Binabati ka ni Engineer Carlos John Mercado. Ayun, kay Engineer John at happy birthday din kay Third Alaw ng Cavitex. Sino ba tong poging young actor na toxic ang tawag sa kalab team? Ito na, Dahil General umay na sa pagiging clingy nito sa kanya. General Wilson Dormal. Ito na. Andito na Ninong Dong Tolentino, 47 o Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaloka as in super mega kabaliw itong actress na ito na kung saan ay punta sa house, dikit ng dikit. Naiimbyer na sa kanya itong gwapong aktor. Hindi naman ba din si aktor? Kaya lang, ay hindi niya pila ang mga pinagagawa nito dahil parang nachichipa na siya sa pinagagawa ng kanyang kalab team. Gusto na raw kumawala nitong aktor na ito sa kanilang lab team. Kaya lang, tinatanggap sila ng publiko bilang kalab team. Gusto daw yata nitong si aktor yung iba ang kalab team kaysa sa girlitas na ito. Kaya umay na raw. Clue! Itong aktor na to ay anak ng isang magaling na aktor. Samantalang si actress naman ay mula naman ito sa isang reality show. Yan. At ang nakakaloka nito, parang hindi naman kagandahan yung actress. Parang hindi naman kagandahan. Kaya pala. O kaya parang ayaw nitong si aktor na ito. Ang naturang actress na may initial na may letter A sa kanyang name suo. Tapos si actor naman ay may letter M. Ayan. Sa kanyang surname. Yes. Hi kay Mami Sherry Ramirez. I love you, Mami. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, RD Ronaldan, magandang morning! Magandang morning, RD! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Management.